Hindi nakadalo ang halos 38 sa 40 imbitadong vloggers sa pagdinig ng Tri Committee ng Kamara na may layuning talakayin ang issue ng maling impormasyon at disinformation sa social media. 3 vloggers lamang ang personal na sumipot upang ipahayag ang kanilang pananaw kaugnay ng naturang usapin. Samantala, ilang vloggers ang dumulog sa Korte Suprema upang hilingin na pigilan ng Kamara sa pagtawag sa kanila bilang resource persons sa mga pagdinig ng Tri Committee. Sa kanilang inihayang petisyon, binigyang diin nila ng hakbang ng Kamara ay maaring labag sa saligang batas, partikular sa karapatan sa malayang pagpapahayag. Dahil sa hindi pagdalo ng karamihan sa mga inimbitahang vloggers, nagpalabas ang Tri-Committee ng show cause order upang humingi ng paliwanag mula sa kanila. Kabilang sa mga binanggit sa order sina Elizabeth Joy Cruz, Crisette Loretta Chu, Mark Anthony Lopez, Jun Abinis Jr., Dr. Richard Tesoro Mata, Aaron Peña, Suzanne Batalla, M. Shanwing, Ethel Pineda, at iba pa. May ilan ding pro-Duterte vloggers na nagpadala ng excuse letter upang ipaliwanag ang kanilang hindi pagdalo. Sa kanilang petisyon na may 21 pahina, iginiit ng mga vlog na ang mga hakbang ng Kamara, kabilang ang Resolution Bill 286 na naglalayong magtakda ng regulations content ng mga vloggers, ay maaring 1 anyo ng censorship. Ayon sa kanila, ito ay maaring lumabag sa probisyon ng saligang batas na nagsasaad na walang batas ang dapat ipasa na maglilimita sa kalayaan sa pamamahayag at pagpapahayag ng opinyon. Kabilang sa mga tinukoy bilang respondents sa petisyon sina House Speaker Martin Romualdez, Rep. Robert Ace Barbers, Rep. Dan Fernandez, Rep. Tobias Janco at Rep. Jose Aquino Set. Yung magandang halimbawa yung ginawa ng mga vloggers kasi sila yung nagpasya. Kung gusto ba nilang makulong sa panahon na nagkakaroon ng eleksyon, habang nagkakampanyahan, kung gusto ba nilang makulong, hindi pala. Kung yung kalayaan ba nila, eto mas maganda, hindi nila binigay sa mga congressman kung anong kahinatnan ng kanilang kalayaan. Sila mismo nagpasya. Gusto kong maging malaya ngayong habang may eleksyon. Gusto kong maging malaya ngayong habang nakasalang yung impeachment ni BP Sara. Yun po yung ibig ko sabihin. Hindi po nila binigay yung kanilang faith sa ibang tao. Sila mismo yung nagpasya. Gusto kong nasa laya ako. Kaya dumiretso kami ng Supreme Court. Ngayon, usapin naman po sa ating mga tao. Yan, nabasa ko. Nakakatakot, Boss Buds. Baka mabayaran din. Katulad nung may nabalitaan siguro kayo na nagkabayaran. Hindi ko po sinasabing totoo yun o hindi totoo. Nabalitaan natin pare-pareho yan. Nakakatakot talaga. Pero ang question, bakit natin ibibigay sa mga senador yung pagpapasya kung si BP Sara ay mananatili sa pwesto o hindi? Di ba? Bakit natin sa kanila ibibigay? We have all the power na magpasya. Mga tao magpapasya. O, teka lang, yung mga nakikinig. Baka sasabihin nyo na mananawagan ba si Badong? Hindi po. Papabor nga sa atin to eh. Di ba? Bakit natin iboboto ngayon, mag-election po ngayon eh. Ganito po muna nangyari sa Senado. Sagutin lang muna natin. Ganito po natin sasabihin yung talaga naman ano ba yung sinasabi? Tama. Ganito po yung kalagayan ngayon, no? So last day ngayon ng session, both Senate and House of Representatives pinasa po nila. Ngayon ini-insist po ng mga followers nitong congressman na dapat aksyonan agad yan kasi nakalagay daw sa Constitution walang if and buts. Pag na-forward sa Senado, kinakailangan aksyonan ng Senado, kinakailangan daw mag-session yung Senado. Kita nyo? Kung gaano kadiktador pati yung kanilang mga tauhan. Followers lang yan ng mga congressman. Ha? Dinidiktahan yung Senado na dapat may aksyon silang gawin. Ano po ang aksyon ng Senado? Wala kayong pakialam sa Senado
Nasanay kayo ng mga diktador kayo eh. No? Ibinigay ninyo yan, nag-adjourn na yung Senado eh. Sasabihin nyo ngayon sa Ligang Batas, gusto nyo pala na aksyonan ng Senado, bakit hindi nung Enero nyo? No? Anin lang natin, no? Masyadong pumasok po sa utak ng mga to na nagpapasya sa lahat ng bagay. Dapat ang nagpapasya si Martin Romualdez. Pumasok po sa utak nila na dapat kung ano sabihin ni Martin, susunod ang buong Pilipinas. Dahil pinasanan nila, nagbotohan na sila 215, kasi hodang anong oras na sila nagbotohan, kasi hodang last day na yan, gusto ng mga followers, hindi naman mga congressman, no? Gusto ng mga followers, agad-agad mag-convene na yung Senado ng nagdeklara na po na recess eh. 'Di ba? Nag-recess na po yung Senado. At sila po ay muling magbabalik bilang Senado sa June 2. Sa June 2 po nila pwedeng talakayin yan. Kawawa naman. Sobra naman kayo. Ang haba ng panahon. No? January, meron na kayong hawak-hawak. Kailan ba nag-file yung mga impeachment? December pa eh. Kung December, di ba nung December yan, sabi nila wala nang time kasi magre-recess na for Christmas break. Oh, hindi nyo pinagpasya, nag-January, hindi kayo nagpasya. Tapos ngayon, gusto nyo, ora-orada. Ganyan po talaga utak ng mga diktador. Eh. Hindi po totoo na porket si Martin ay nagpasya na. Bakit nagpasya si Martin? Wala sila nahita sa mga vlogger. Eh. Walang kondensasyon. Ang mga tao, sinuportahan yung mga vlogger. Lalo sila na-isolate sa ginagawa nila. Lalo silang umuunti. Ang tatalino ng mga vlogger, biglang makikita mo sa tawa lang ng tawa yung mga tolongges na vlogger nila. Walang katuturan ng utak. Okay, huwag nyo madaliin. Recess na yung Senado, period. Ngayon po, matutuloy po ang eleksyon. Hindi po nila maisasalang yan. Dahil pag sinalang po nila yan, ganito lang po yan. Talagang totoo po yun na pati si Chis, yung mga senador, sunod-sunuran din kay Martin. Okay. Ano po yung sinasabi ko kanina? Hindi po uubra nang magpapasya niyan mga senador. Di ba? Pumapabor po sa atin yung Supreme Court eh. Pinagpapaliwanag po sila dyan sa buy scam na yan. Tapos sasabihin nila na bakit iharap pa sa Supreme Court? O kung gusto mag-aksaya ng panahon, utot mo, Chis Escudero. Isa ka sa magpapaliwanag dyan. Paano nangyari ang buy scam na yan? Punta na po tayo rito. Yung sa sinasabi ko po, darating po ang eleksyon. Kung ang mindset po ninyo, ganun pa rin, magsasabi pa rin sa'yo, wag iboto si ganun, wag iboto sa ganyan. Wag po nating ibigay sa mga senador na iboboto natin. Siguraduhin po natin na ang boto po natin yung siguradong atin. No? Kalimutan nyo po muna na pansa ko ni Lito Lapid, pansa ko ni ano. Ito naman si Lacson eh. Parehas to. Ito naman si Tito Soto, parehas to. Tsaka Wina Bulton, dalawa na to. Ipapasok ko. Alam nyo po, sa totoo lang, kung talaga kayong Duterte, kung Duterte lang naman kayo, kasi kung di naman kayo Duterte, wala akong magagawa eh. Ang sinasabi ko, at sinasabi rin yan nung kaisa-isang, di pala kaisa-isa, tatlo pala sila ron. Sinabi rin po yan ni Torgobogo, kung ano man ang pangalan ng attorney na yun, no? Nagtataka raw siya bakit ang dami nanonood sa mga Duterte vloggers. Bots ba? Tayo?
Bots ba kayo? Simple lang po yan. Bakit po mas marami nanonood sa mga Duterte vloggers? Kasi po mas madami po ang Duterte supporters. Tumotorbo. Pasensya na kayo. O si Atty. Tumotorbo. Ang paliwanag lang dyan, Torny, ayusin mo kasi buhok mo. Gayahin mo kaya si Tabi. Yung style ni Tabi, baka bagay ni Congressman Tabi. Sabi tayo na sabi. Sabi tayo na sabi, no, na ang nagpanalo kay Bongbong Marcos ay si BP Sara. Totoo naman yun eh. Di ba? Ang nagpanalo kay Bongbong Marcos si BP Sara. Mas marami po talaga yung sumusuporta sa mga Duterte. Ngayon, marami nga tayo, pero bakit hindi makakalusot yung ating mga senatoriables? Kasi iboboto natin yung senador ni Marcos eh. Yun yung masakit para sa atin. Tapos sasabihin natin, siguro naman ito si Tito Soto, boboto to na pabor kay ganun. Siguro naman si Lacson boboto to pabor kay BP Sara. Siguro naman si Cayetano boboto to. Si Villar boboto to. Hindi niyo po ba naintindihan? Pwede po silang mamili. Superstar po sila eh. Kung kinausap po nila si Tatay Digong, ila-line up po yung mga yan. Yung mga sinabi ko sa inyong pangalan. Dahil dati namang mga kaalyado yan. Naging kaalyado na po ni Tatay Digong yan. Namili po sila. Sila po yung namili. Hindi po yung mga superstar po mga pangalan yan eh. Sila po yung namili at pinili po nila si Marcos na kampihan. Huwag nyo sabihing napilitan lang sila. Eh, bakit may video sila ngayon kasama si Marcos? Alam nyo po, magtapatan po tayo. Huwag po nating ibigay. Meron po tayong chance eh. Ayaw nyo bang ma-impeach si BP Sara? Iboto nyo yung mga Dutertista. Iboto po natin si Marcoleta, si Kibuloy, mga guest candidate. Iboto po natin yung 6 na PDP laban. Pinangungunahan po ng 2 nating senador, Bongo Bato, Hinlo, itong si Bundok, Lambino, at saka si Best Actor, Philip Salvador. Tapos po yung Duterte endorse na si Vic Rodriguez. Para po at least tayo po naglagay sa kamay natin na ayaw natin ang boto po sa siyam na ito. Ang kahulugan po niyan ay boto po laban sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi na po haka-hakayan eh. Na-impeach na po. Hindi po haka-hakayan. Isasalang na po yan sa next Senate. Sa June pa lang, gagawa na sila ng, hindi po nila pwedeng ipagpaliban yan. June 2 pa lang. Pero hindi po matatapos yan trial eh. Kasi June 30, manunumpa na uli yung panibago. 2/3 ng Senado ang kinakailangan. 2/3. Kulang po kayo. 2/3 po ng Senado ang kinakailangan para po hindi po ma-impeach si BP Sara. Ilan po yung 2/3? Ang kinakailangan, teka lang. Nalito na. 2/3 pala. Correction. Kaya pala galit na galit kayo sa pagkukwenta. 2/3 pala, hindi pala 3/4. Sorry po. Yan. Di ba? Tignan nyo na. Pass your paper tayo. 2/3. Tama po. Siyam po ang kailangan natin. Iboto po natin lahat to. Walang labis, walang kulang. Huwag po tayong umasa na may babaliktad. No? Okay po. Maraming salamat sa nag-correct. Thank you very much po. Ako,
ganun po pag na-realize mo na mali ka, hindi pala 3/4, 2/3. 2/3. Okay. Sixteen. So, ang kinakailangan po natin siyam. Okay? Correction na. Ulit. Burayin na po natin. 16 po ang kailangan po ay siyam para tayo manalo sa eleksyon. Ngayon, bakit parang tuwan-tuwa ka ba dong na matutuloy na impeachment? Alam niyo po, ang sakit po panoorin nung mga investigasyon sa HOR. Vice President sasabihan ng pusit, Vice President sisigawan na yes or no lang, no? Vice President hindi okay na po, nagkaunawaan na po tayo. 2/3 po ang kinakailangan nila, 16 senators. Okay na po ha. So kung hindi sila makakakuha ng 16, ito kasi, may babaliktad naman dyan, Badong. Huwag nyo pong iasa sa babaliktad. Kung kayo po gusto nyo pong hindi ma-impeach, iboto nyo po yung straight. Huwag po kayong magboboto na magsasama kasi po, pag ang halimbawa, binoto nyo, halimbawa na lang, yung pinakasikat sa kanila si Tito Soto. Halimbawa, binoto nyo si Tito Soto, ay yung pala yung kalaban ni Hinlo. Kung hindi nyo sana binoto si Tito Soto, papasok si Hinlo. Alam nyo yung ibig ko sabihin? Huwag nyo pong ipagpalagay na yung mga yan panalo na. Hindi porket nangunguna sila sa survey. Tandaan nyo po, hindi na po survey yung botohan. Si Tatay Digong po, hindi naman nanguna sa survey nung una yan. Sa kampanyahan na po yan nanguna. Malapit na po botohan nung nakaungos po si Tatay Digong. Yan po pakatandaan nyo. Kung pagbabatayan nyo po yung survey ngayon, hindi po nanguna si Tatay Digong sa survey agad. Okay. Huwag kayong mag-alala, may maglalabas din po niyan. Ito pa po, isa pa po. So, next Congress, makikita po natin, ito po panay paglabag. Paglabag po yung ginawa nila. Kinakailangan po may managot kasi daan-daang bilyon po to. May paglabag po dyan sa PhilHealth, may paglabag po dyan sa fill in the blanks. Bilyong piso po yan. Ini-impeach nila si BP Sara sa walang kamatayang confidential fund. Wala pa pong 1 bilyon ang pinag-uusapan. Dito po, daan-daang bilyon po ang pinag-uusapan natin. No? Daan-daang bilyon po ang pinag-uusapan natin. Siyam lang naman ang kinakailangan natin para bakit po kinakailangan natin na yung kalaban ng mga Marcos congressman ang iboto natin? Para po may chance tayo na ma-impeach po to yung presidente. Next Congress. Ngayon po walang kapag-apag-asa. Kinakailangan po may managot. Kinakailangan po nating manawagan din ng impeachment. Importante po na yung mga katulad nila Abante at ng mga kakampi nila hindi po manalo sa susunod. No? Kinakailangan po yan kasi po pag nanalo pa rin same composition, matagal pa po bago magbaliktaran yan. Titignan muna nila kung si BP Sara. Kinakailangan po wag na nating iboto lahat yan. Yung mga nakikita po nating kalaban, lantara naman yung laban. Yung mga party list po na kalaban, wag na po natin iboto yan. Kung kaya nyo pong ipanalo yung mga congressman na kalaban ng mga Marcos congressman, kahit mahirap, para po makabawi tayo, masampahan natin na impeachment. Okay. Bakit masaya ka ba doon kahit na may impeachment na? Kasi po, mas masaya po yung nasasagot mo yung nako-confront mo, nako-question mo yung mga paratang sa'yo.
Ang problema kay BP Sara, hindi niya pwedeng questionin yung mga nagpaparatang sa kanila doon. Magwawala na lang si Soleca, si Attorney Soleca, pero pinakontempt pa rin. Kaya ako, bilib na bilib ako dito sa ginawa ng mga vloggers natin kasi hindi sila pumayag na yung fate nila kung makukulong ba sila o hindi ay bigay sa mga congressman. Buong akala ko po sa next Congress na yung katulad po niya si Grijaldo nakakulong pa rin. Mag-eleksyon, mga ngampanya, hindi po nila pinalabas si Grijaldo. Imaginein po ninyo ilang kaya yung na-contempt kahapon kung doon sila tumuloy. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.